Salamat, Sans. Tawag pa tayo ng mga pari kung sino yung mga bakante ngayon for confession po. Alam nyo, nandito si Nanay Lucila, no, na nagsishare siya for 3 years, pabalik-balik yung sakit mo, Nay, no? Pero ngayon, grabe yung improvement dahil sa sacrament of confession, anointing of the sick, and then the Holy Eucharist. And then the prayer of deliverance, sacramentals. So, may bisita kami nung una dito from Butuan sila. 2 linggo sila dito. For 6 months bedridden po siya. Just imagine 6 months bedridden po siya. Siya po si Princess Nicole, taga Diocese of Butuan. At nagdadala sila ng malaking oxygen. Nandun lang sila sa baba. Si Princess Nicole, doon lang sa baba, sa kanilang sasakyan. Dahil ang doktor nagsabi na kay Princess Nicole na napapagod na ako sa'yo. Sabi ng doktor, napapagod na ako sa'yo. Dahil si Princess Nicole, mga kapatid, ay nanghihina na, mabigat yung ulo niya, mabigat yung katawan niya. Hindi niya ma-describe. So, yung pain reliever niya ay hindi ordinaryo, morphine. At sa sunod na mga araw, dahil grabe yung sakit ng katawan niya, fentanyl na ang pain reliever niya. Yung fentanyl pala, I pronounce it right, ang fentanyl pala, yun pala yung maintenance ni President Duterte. Yeah, fentanyl. So, yan din ang maintenance niya. At 2 Sundays ago, pumunta sila dito kasama yung buong pamilya. Just imagine 2 tank of oxygen ang maubos niya araw-araw. Pero tayo ngayon, wala tayong oxygen. No? We are so blessed. Amen? 2,000 every day sa oxygen lang. Nalibot na nila ang Diocese of Butuan na mga private hospital. Dahil may kaya sila eh. Nalibot na nila ang Cagayan de Oro. Ang mga private hospital, napunta na din sila sa Cagayan de Oro. At nakarating na din sila sa Luzon, sa Manila. So, lubog na sila sa utang po. At sabi, ang rami ng nilapitan nila na albularyo. Ang sakit ni Princess Nicole ay hindi natural. Kung natural illness lang yan, kaya yan kamutin sa pagbigay ng medical treatment sa ating mga dalubhasa, mga doktor. Kung natural yung sakit nyo, i-recommend namin kayo sa doktor. Because we are not fanatic here. Amen? Pasensya na mga kay Sagol Tagalog ako, kay nag-live taron. Usay, sig bagulbul ang mga tasluson. Father, mag-Tagalog ka naman, no? Walang pasensya naman sa akong Tagalog, kay Bisadya, juga ita, no? Pero sa na siya, balik-balik sa live niya, request. Munang dito sa debate na to, ito yung miaging adlaw, lisod kong pag-formulate sa kung hunahuna kay Tagalog. Kasag lang, hindi man dyan mapiog ang kamatuuran. Amen? So, before ko magpatuloy, babasahin ko muna ang Ebanghelyo ngayon, ha? Kapistahan pala ngayon, the whole Universal Church is celebrating the feast of our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest. So, anong celebration natin ngayon? Si Jesus Christ is our Eternal High Priest. No? Walang ibang nag-celebrate yan. No? The Catholic Church alone. Because He is really our Eternal High Priest. Amen? And then we enjoy His presence through the sacraments. So, babasahin ko muna ang Ebanghelyo, ha? Bisaya maning nadire. Ako lang ning basahon. Kung mataron? 23 na taron. Ang Ginoo manaka ninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Samtang nagaon sila, mikuha si Jesus sa pain. Nagpasalamat o gipikas-pikas niya kini o gihatag ngadto sa iyang mga tidunan.
kan aninyo kini mingon siya, kini mao ang ako lawas. Unya gikuha niya ang kupa, gipasalamatan ng Dios, ug itunol kanila. Ug silang tanan nanginom niini. Ningon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan. Ang dugo nga naglig-on sa kasabutan sa Dios. Ug sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mauusab pag-inom niining bino hangtod ngang adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. So, bago ko ipatuloy yung storya ni Nicole Princess, no? And magdual muna tayo sa ebanghelyo ngayon at sa ating celebration. Buong simbahan po nag-celebrate sa kapistahan of our Lord Jesus Christ as the eternal high priest. Hebrews chapter 3 verse 1, si Kristo ang Pangulong Pari. Sino si Kristo? So yung mga apostoles, mga pari din. Diba? Kay Pangulo man siya sa mga pari. Therefore, we can conclude that the apostles are also the priests. Because he is the high priest. Imposible naman chief of police at yung mga sakop niya ay barangay police. Barangay tanod. Pwede ba yon? Pwede, hindi? Hindi. He is the high priest, Pangulong Pari. Therefore, the 12 apostles are also priests. Naintindihan ninyo? Anong talata? Hebrews chapter 3, verse 1. No? Lahat ng pari ay pastor. Ano yun? Ulitin nyo? Lahat ng pari ay pastor. Pero hindi lahat ng pastor pari. Amen. Yung mga pastor sa Amerika, yung mga pari sa Amerika, tinatawag pastor. Our pastor. Meaning sa pastor is shepherd. Diba? Lahat ng pari ay pastor. At hindi lahat ng pastor ay pari. So ngayon, paano ba naging pari? Ano ba yung the essence of the priesthood? Ano ba yung lintunganay sa pagkapari? It is all about the Holy Eucharist. Tingnan nyo, inatin niya yung tinapay, binigay niya sa kanyang mga disipulo, kain kayo nito. Siya nagsabi, this is my body. Ito po yung katawan ko. At kinuha niya yung kupa, nagpasalamat sa Diyos, binigay niya sa kanila. Silang lahat uminom. At sabi ni Kristo, this is my body na ibinigay ko sa this is my blood na I shed it for all. The blood that sealed the covenant. So, yung dugo ni Kristo ang gagamitin natin. Amen? Hindi yung dugo sa baboy mo. No, may albularyo nag-surrender sa akin kahapon from South Cotabato. Nandito sila ngayon. Alam nyo, yung dugo sa pulang manok ang ibigay mo sa kanya. At spiritual na dentista siya. Doktor sa ngipin. Walang medical na paraphernalia. Mahulog yung ngipin mo sa pamagitan lang ng orasyon niya. Di ba? Grabe, no? Mga spiritual healer. Siya po. At yung lola niya ay mag-aalay ng dugo ng alay ng dugo ng hayop. Pero ngayon, kung magsamba tayo, tinatanggap natin, you are sealed by the blood of Jesus when you receive the ordinary host. But after consecration, hindi na po yan ordinary yun na tinapay. It is the bread from heaven. Yan po ang tinapay galing sa langit. Uy, mga nanay, mga tatay, dalhin natin ang ating buong pamilya sa simbahan. Nandun ang tinapay galing sa langit.
Kaya nga sabi niya, hindi mabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa katotohanan na dala ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen? Yung babae na lumapit sa atin during exorcism ko kahapon, dahil yung lula niya ay makipag-usap sa mga engkanto. At may dealer din. Mag-aalay sila sa malaking puno. Doon mag-dance, dance, dance, dance. Talalalala. Oh. Hala. Mananasa. Ritual niya. Lalalala. Totoo, hindi. Pero mga pagkain, walang asin. Totoo, hindi. Marami tayong asin. Sila walang asin. At katayin yung baboy ninyo at ang dugo ay i-offer sa mga engkanto. Kung may sakit, sasabihin nila, naengkantuhan to. Nakatapak ito sa paa ng engkanto. Sila nakikita sa atin. Sila sana ang iiwas. Silang may kasalanan dyan. Hindi natin sila nakikita, hindi pa umiiwas. So, anong sasabihin nila? Marami ding gumagaling sa lola niya. At siya ang nakasunod sa kanyang lola bilang manggagamot. At pumunta doon sa ating, dito, at in-exercise ko kahapon, 6 na demonyo ang nasa loob ng katawan niya. Nagsasalita pa yung mga demonyo kahapon pa. Sabi ng demonyo, galing ang mga espiritu na kapasok sa kanyang katawan sa kanyang lola. So yan kadelikado ang paglapit sa mga albularyo. Hindi nila alam. Akala nila, galing sa Diyos yun. Mga puti na mga espiritu ito. Dahil mapakita sa kanila. At makipag-communicate pa sa kanila. Yan po ay mga spiritista. At sino pang demonyo nakapasok sa kanyang katawan? Si Satan, si Asmodeus, si Lucifer. Nandito siya ngayon, nakikinig sa atin. Hindi si Lucifer, yung pasyente. No? Si Lucifer, Father. Natatakot kami. No? Huwag kayong matakot. Yung mga demonyo ay puno ng takot. Very inspiring ang ebanghelyo kahapon. Si San Juan, nakakita siya. Lord, may hindi kasama natin ha. Ginamit yung ngalan mo. Nagpalayas din ng demonyo, Lord. Pinuna ko. Pinatigil ko. Sabi ni Kristo, wag niyo silang tigilan. Wag mo punain. Sakto ba to? Wag mong punain. Wag mong tigilan. Dahil walang makapagsabi ng masama sa mga taong gumamit sa pangalan ko. And then, ito yung reflection ko sa salita ni Kristo. Kung yung nasa labas nga makapalayas ng demonyo, lalong-lalo na tayong nasa loob. Natatawa ba kayo? Yung nasa labas nga gumagamit lang sa pangalan ni Kristo, lalong-lalo na tayo nasakop talaga sa simbahan niya. Amen? Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? Yes. Natatakot ba kayo ngayon? Yes. Very good. So ngayon ay very full of fear yung demonyo ngayon. Bakit? Dinagdagan nyo yung kaalaman natin. Knowledge is power. Wala kang knowledge. Kili-kili power lang ang nasa. So ngayon, kaya nga buong umaga po yung katikisim natin. Sa mga lahat na bumibisita dito, kahit wala ako, may talk ako, open pa rin yung office natin. Bakit? Hindi nakasalalay sa sarili ko yung ministry ni Kristo.
Amen? Kaya nga, may mga pari na tinatawagan natin para darating pa sila at ibibigay namin sa inyo. Hindi ang sarili namin, ang ibibigay namin sa inyo, ang sakramento mismo ni Kristo. Amen? Si Kristo mismo. Natutuwa ba kayo ngayon? And then, patuloy pa natin na-exercise yung pasyente natin kahapon. First time, in-exercise ko. After exorcism, sabi niya, Father, anong nangyari? 6 na demonyo pumasok sa'yo? Bakit mo nalaman, Father? Dahil dito sa, kung alam lang ito ng mga pari, all priests can use this one, this book. May formulated prayer pala ang simbahan na hindi makadeny ang mga yawa, mga demonyo. Nandito yan sa page 138 sa aklat compiled by Father Winston Cabading. Nabasahin ko, ha? Ito. May Latin at may English translation. Gagamitin ng pari ito, itong stola. Kahit hindi sa exercise. Marami ng pari na inspire ngayon. Ako po ay natutuwa. Doble yung gala ko ngayon. Dahil marami ng mga pari na mulat sa aral ng ating inang simbahan. Pati na kayo na nandito. Amen! Amen! Oh, bigla na ako sisigaw, ha, para hindi kayo makatulog. So, gagamitin ng pari. Then, he puts his stole around the neck of the possessed. No? Pero di na to tukon, ha? No, ibutang na to, no? And then, lay his hand over the possessed. Gagamitin yung kamay ng pari. Because it is ordained. Magkapangyarihan yung kamay sa pari, eh. No? Kaya nga, mag-bless kayo sa pari. Kahit matanda pa kayo sa pari. Not because of your age, but because he is in persona Christi. Amen? Kahit walang klaro pa yung pari, katulad ng nagwali ngayon, no? Banal po yung kamay ng pari because he received sacrament of holy order. Amen? Ipatong yung kamay ng pari, either he holds a crucifix or he holds a holy relic upon her head or his head of the victim. And authoritatively with faith, he gives the command. Command, imperative command. Ito po yung Latin. Principio tibi quicumque es. Spiritus immonde et omnibus sucies tuis hoc Dei famulum. Yung mga demonyo nito. Darwin! Huwag mo nang ipatuloy ng prene ang sakit, Darwin. Maawa ka. Please, Darwin. Very polite yung demonyo. Please pa. Dicas mihi nomen tuum, die et huram exitus tui cum aliquo signo. Sa English nito, I commend you unclean spirits, whoever you are, along with all your minions, now attacking the servant of God. I-mention ko yung pangalan ng biktima. By the mysteries of the incarnation, passion, and death of our Lord Jesus Christ, and by the Holy Spirit descent upon us, by the coming of our Lord Jesus Christ, tell me your name. Sabi na naman, no, kahapon, I am Satan. Sumigaw siya dahil sa takot sa prayer ng ating simbahan. Natutuwa ba kayo? Tell me your number. Hindi po ito cellphone number, ha? Nandito, tell me your number. No, baka nag-iisip kayo, may cellphone number ang mga demonyo? No. Ang kahulugan nito, ilan kayo sa katawan niya? Sumagot ang demonyo, 6 kami. Do you put the cursed object? Where the location of the cursed object? In her body, on her house? In her body. Where? We put in her heart. Satan,
So, hindi kayo na-possess ng demonyo, pero sometimes we are influenced by them. Hindi lahat na possess. But many of us are influenced by them. Puno tayo ng biases, puno tayo ng takot, puno tayo ng hatred, anger. Hindi ka nakapatawad hanggang ngayon sa mga taong gumagawa. Nagsasabi ng masama sa'yo. Hanggang ngayon, puno ka ng galit. It might be you are not possessed by Satan, but you are influenced by Satan. No? Si Asmodeus, the demon of lust, sa kauwagan, pumasok sa kanya. She is possessed by Asmodeus. Siguro, hindi ka na-possess ni Asmodeus ngayon. But you are influenced by Asmodeus. Ang dami mo ng kabit, yung Panginoon mo ay si Asmodeus. Lalaki at lalaki, yung Panginoon mo ay si Asmodeus. Babae at babae, ang Panginoon natin ay si Asmodeus. Kahit babae at lalaki na hindi pa kasal at nagsasama na, ang Panginoon natin ay si Asmo. Alam nyo na, yung Panginoon sa mga maraming mga babae sa buhay, sa maraming lalaki sa buhay. Hindi si Kristo ang Panginoon mo! Anong pangalan? Yun ang pumasok sa kanya kahapon. Sino pa? Si Lucifer. Hindi niya alam. Totoo yan, Father? May video ba kayo, Father? Meron. No. Meron naka-video pero amin lang po yun. Hindi namin ipakita sa inyo. Kung kayo naman ang naposes, sang-ayon ba kayo na ipopost natin? No? Hindi. Kaya nga, during mag-start na yung deliverance natin, bawat isa sa inyo ay pray natin with the team. Hindi ko kaya ako mag-isa. Amen? At kayo na ang magpatuloy sa prayer. Amen. At ang daming mapalayas natin. Yung possession ng ating mga kasama, kung meron man, maliberit po yun. Kung may influence man by Lucifer, not possessed, but influenced by Lucifer, puno ng pride, puno ng garbo. Dahan-dahan po yung influence ng demonyo, 100%, maging 1/4 na lang. Hanggang mawawala na. Natatawa pa kayo? Higit pa kayo sa nananalo sa luto ngayon. Amen. No. So, yung ma-entertain ko lang, yung mga biktima ng kulam, biktima ng barang, at dadaan kayo sa mga case officers. Yung case officers natin, ang mag-diagnose na kailangan mo si Father Darwin. At kung ang dami ninyo, so mag-schedule po tayo. May misa ako ngayon dun sa Lubok hanggang 3:00 lang ako dito. At yung team, kung may tanong kayo sa akin, ipaabot nyo sa team natin. Aabot yan sa akin. Okay? At huwag kayong madismaya. Si Father Darwin, hindi ang naka-entertain sa akin. Mga fanatic na kayo dyan, no? Hindi naman si Father Darwin, wala kapangyarihan si Father Darwin. Makapangyarihan sa atin ang sacrament. All priests are healers. Amen? All priests are healers. At yan ang katotohanan, dapat lahat ng pari ang lapitan natin. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Nasad naman yung mga pari, ang dami nang lumapit sa amin. Ito talaga si Father Darwin. No? Naging busy na kami. Maraming nang nangumpisal. Huwag kayong maniwala ni Father Darwin. Busy na kami. So, it is our task to feed the sheep. Napapakainin namin ang tupa ni Kristo. Sino?
ang mga pari. The more papakainin namin ang tupa ng Diyos, minahal namin ang Diyos. Sabi ni Kristo, Pedro, mahal mo ba ako? Anong sagot ni Pedro? Yes, Lord. Pakainin mo yung tupa ko. So kung ang mga pari laging pinakain ang mga tupa ni Kristo sa pamagitan ng sakramento, yung pari na yan, malakas yung pag-ibig, mataas yung pag-ibig niya ni Kristo. Amen? So, ipagdasal natin lahat ng kaparian na madagdagan yung pag-ibig namin ni Kristo. So, tatawag pa tayo ng additional na pari for Sacrament of Confession and Anointing of the Sick. Silang mag-anoint sa inyo. Ako, mag-exercise lang ako dito. After blessing your sacramentals, mag-exercise na ako ng 2 lang ang ma-exercise ko ngayon dahil sa oras ko po. May novena mass po ako sa Lubok. At kayo na magpatuloy mag-deliverance. Anong nangyari ni Princess Nicole? Balik tayo ni Princess Nicole para ma-inspire kayo lalo. So, uulitin ko, bago si Princess Nicole, ang Ebanghelyo kahapon. Nakapalayas ng demonyo hindi sakop sa atin Lalo na tayo na sakop ni Kristo. Naintindihan ninyo? Ang nangyari ni Princess Nicole, ito. Hindi siya makatayo. Hindi siya makalakad. Bedridden for 6 months. Grabe, no? Nahirapan siya makahinga. Kailangan yung speed ng kanyang oxygen 8, number 8. Kung bababa, mahirapan na siyang huminga. At sabi nila, kami Father, isa lang tangke ang nadala namin. Paano to? Bibili kami ng tangke dahil hindi pwede mag-refill kapag hindi kami makabili ng tangke. No? Grabe, no? So, mga 5:30, dahil wala akong schedule noon, 5:30 bumaba ako doon sa ibaba. Nandun siya, nahirapan na, kahit ang oxygen, nahirapan siya makapagsalita. Yung likod niya ay hindi mahipo. No? Kompleto po yung buong pamilya nila 2 Sundays ago. Alam nyo, pinakumpisal ko siya. Anointing of the sick, and then we start the prayer of the church. Using the holy oil, sabi niya, Father, kaya nga hindi ako makalakad, hindi mahipo yung likod ko. Walang finding sa doktor, Father. Masakit yung mata ko, mabigat yung buong katawan ko, Father. Yan ang sabi niya. Anong nangyari, mga kapatid? Ito nangyari. After receiving the sacrament of confession, anointing of the sick, at sabi ko sa kanya, patiwarin mo, dahil 20 years old si Princess Nicole, patawarin mo yung mga tao na kasakit sa'yo. Sabi ni Kristo, patawarin niyo po sila, Ama, dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. So, every time magpatawad tayo, yan po, gagaan yung loob natin. Ang daming gagaling yan. Bakit hindi ka peaceful ngayon? Wala kang tulog? Marami kang kaaway. Or marami kang inaway. Puno ng puot yung katawan, damdamin mo. Puno ng galit yung isip mo. Totoo, hindi. Father, wala akong tulog. Baka marami kang inaway. No? Yes, Father. Ginalaw ko yung mga muhon, Father, every night, Father. No? Lumakad yung muhon sa sarili niya. Away dito. Grabe. Maraming mga kaso. So, ang dapat natin gawin, patawarin natin lahat. So, dineliverance namin. Sinong nag-deliverance? Hindi si Father Darwin. Tinuruan ko yung tatay. Tay, ikaw mag-deliverance. I-renounce ninyo. Ito yung prayer tatay. Piniprayer ng tatay niya. When nag-pray yung tatay niya, ninagay ko itong stola ko sa kanyang ulo. Sa kanyang ulo. Sumusuka siya. Yang iwakli ang akong stola. Sumusuka siya ng sticky saliva. Nagsuka siya ng green. Ang nag-deliverance ay hindi si Father Darwin.
sumusuka siya ng yelo na mga hindi naman pagkain. Wala naman siyang kinain na vegetable na mga vegetable na green. Na ano sila? Na-amaze sila, na-shock sila. Bakit sumuka siya ng green? Nilagyan namin ng holy and exercise all yung katawan niya after praying of deliverance by her father. Kinuha na niya yung oxygen niya. Hindi na siya nahirapan sa paghinga. Amen? At sabi niya, Mama, Papa, gumaan na yung katawan ko. Hindi na siya nahirapan sa pagsasalita. 6 months po siya nagdusa. At sabi niya, Papa, Mama, hindi na sumakit ang ulo ko. Nawala na yung sakit ng ulo ko. Nawala na yung sakit ng mata ko. Nawala din yung sakit ng katawan ko. Pati ang likod ko ay mahipo ko na. So, sinuntok ko yung likod niya. Father, hindi na masakit. Sinuntok ko na naman ulit. Wala nang sakit, Father. Bababa ako sa sasakyan. So, kung bababa siya, alalayan. Bubuhatin sa kanyang tatay. Alam nyo? Ito ang nangyari. Wag niyo na akong buhatin. Ako na ang bababa. Nakatayo siya. Father, no. Yung dalawang kamay at paa niya, buhatin yun kapag uupo na siya dito sa wheelchair, bubuhatin pa yung dalawang paa niya para lagay siya sa tungtunganan, sa yang tungtunganan siyang tiil, no. Ngayon siya na ang maglagay, no. Siya lumakad pa. So buong pamilya pati siya ay hindi nila napigilang umiyak. At na-interview ko siya sa loob ng higit sa 2 linggo hanggang ngayon hindi na siya nag-oxygen, no. Yung kanyang karamdaman pala almost 2 years na po. Pero yung 6 months, yun po ang bedridden pinakagrabe. So, ako po ay nag-contemplate how I wish lahat ng pari mamulat nito. Hindi na sana sila pupunta pa dito. Or, ang kanyang tatay ay namulat sa katotohanan. Bakit? Nung una, nag-deliverance daw sila. Pero, hindi, naniniwala pa sila sa iba. So, kahit nag-renounce sila, pero may paniniwala pa sila sa mga albularyo, hindi mag-effect. Na-dual SIM kayo. Pero dito, natauhan sila. Ni-renounce nila lahat. Ang Diyos na ang kanilang pinaniniwalaan. Amen. So, pagdating nila dito, sila na mag-deliverance. Doon sa kanilang apartment, sila na mag-deliverance. Nag-assist lang ako. At ngayon, 90% ang improvement ni Princess Nicole. Nakasave na sila ngayon. Yung sakit ni Nicole, it is not purely natural. It is manifesting as natural, but it is obsession, oppression. At ang gamot nito, itong mga sacramentals ng simbahan, the prayer of deliverance, at ang sacraments ni Kristo. Tulungan niyo po ako. Kayo na mag-deliverance sa bahay ninyo. Pwede kayo mag-self-deliverance sa sakit ninyo. Kung hindi yan natural, ma-amaze ka. Gagaling ka. Amen? Kung hindi ka naman gagaling, huwag mong i-blame ang Diyos. Your will be done. Yun sana ang dasal natin. Your will be done. Ikaw ang masusunod. Hindi ako. Bakit? May bago kang ministry kung hindi ka pagagalingin ni Kristo. Anong ministry mo? Ang pinakamataas na ministry sa mundong ito, walang makapantay. Ministry of suffering. Because we are saved not by the preaching of Jesus alone. We are saved not by the healing of Jesus alone. We are saved by the suffering of Jesus.
tingnan nyo si Kristo. Lord, I will embrace my illness. Lord, I will accept my suffering. I will accept my trials. I will embrace my difficulties. Yung mga taong nagagalit sa akin, Lord, I will pray for them. I will bless them more. Amen? At dahil sa suffering ni Kristo, tayo ay nailigtas. Dahil sa ating sariling suffering, we offer it to Him. It is called redemptive suffering. Anong tawag doon? Kapag yung suffering mo, iaalay mo sa'yo, it will cause redemption. Yung sakit sa puso ko, inusulto ako ngayon, iaalay ko ito sa lola ko na napurgatorio. Yan. Dahil sa yung pag-aalay na yung suffering, yung lola mo ay mailigtas. Grabe no? Yung asawa ko, walang modo. This suffering of mine, mga puot ko dahil sa kanya, I will offer it to God. It will lead him for conversion sa asawa mo. I am willing to embrace my suffering. I am willing to carry my cross. Not only to carry my cross, I want to kiss my cross. Sa pag-uwi mo, halikan mo na yung asawa mo. Bakit mo ako hinalikan? You are my cross. Gumanti din yung asawa. Hinalikan din siya. Bakit hinalikan mo din ako? You are my cross too. Ang sweet nyo na, no? Hindi na kayo nagbanghagay. No? Naghinalikan na kayo. Halika na kayo. Amen! God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. May ano si tatay, no? Kapag sasabihin ko, God is good, ang sagot nyo, grabe. All the time? God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Natutuwa ba kayo ngayon? Napasensya na kayo, mainit ang lugar natin, at masikip. Sumikip ito dahil dumami kayo. Higit kayo sa 200 eh. At, okay mag-alala dahil may nagbigay sa atin, Arden Family, ng 1 hectare for permanent office of healing and exorcism of the Diocese of Tagbilaran with the approval of Bishop Abitoy. No? So, ngayong susunod na araw, buwan, magpatuloy na tayo, nagpatayo na tayo ng mga haligi doon. 35 na kahaligi ang napatayo natin. At pwede kayo mag-donate ng hindi isang haligi, malaki yun. No? Isang halublak lang. Isang kabilya, isa lang. No? Isang pako. No? Isang kilo ng simento. Ang dami natin. Ilan ng sako yun? Isang kilo sa'yo, isang kilo sa'yo, isang kilo, no? Isang halublak sa'yo. Ilang halublak na? Dahil tayo ng dormitory doon, sa mga malayo. Sinong pinakamalayo dito? Saan sa Mindanao? Ang layo. Cebu, malapit lang tayo. Silingan. Dumaguete, Silingan. Zamboanga, Cagayan. Lanao del Sur. Oh, galing sa Manila. Davao. South Cotabato. Nandito yung kapamilya nyo, yung kaprobinsya mo. Hoy, sa Australia. Galing kayo sa Australia. Wow. No? Kailan lang kayo dito? Tuesday night. At Tuesday night pa kayo nakarating sa Bohol? Wow, tomorrow. So, mas mabuti before babalik si nanay sa Australia. No? Sino pang iba? Samar, Surigao del Sur, Agusan, Iloilo. Pupunta ko sa Iloilo this June, no? Harnabira, Iloilo, no? Ay ipopost ko mamaya, asas nung na araw.
Cagayan. Cagayan de Oro. Masbate. Sige. Hapon naman, no? Sunod na lang. Patuon ko ni nanay sa Australia. Hapon naman, sunod na lang adlaw. Sunod na, kung ipahintulot sa Diyos, hindi pa siya darating makapunta tayo doon, no? Asa ba ilain? Sweden! Asa man na sa Sweden ay? Norway. Kamong duha? Ano sa Norway, sa Sweden? Sa Switzerland, malapit lang yan? Malayo. Mga 2 hours by flight. Pupunta kami sa Switzerland kung ipahintulot sa Diyos. This year, October to November. At sa London. Sa London, no. At sa Iceland. So, bibisita tayo doon this coming October to November. Dahil meron Marian Pilgrimage, ako ang chaplain, this coming October to November. So, isang buwan ako wala dito for Marian Pilgrimage. So, October to November. Mga kalahati sa October at kalahati sa November. So, abiyan 1 month, no? So, merong mga Pilipino, iba't ibang lugar, sasama sa amin for Marian Pilgrimage. Panghuli na po yan. Dahil bigyan ko naman ng pagkakataon yung ibang pari na maka-expose sa mga Marian Pilgrimage. No? Pangalawa ko na yan. Pero sunod, hindi na ako pupunta doon. Pupunta na ako sa Australia, sa Norway, sa Sweden. No? At sa Pluto din. Walang mag-invite sa Pluto. Sa Jupiter. Sa Mars. Sa Mercury. Pupunta lang tayo sa Mercury dahil katabi lang yan sa Rose Pharmacy. No? Katabi lang Mercury at sa Rose Pharmacy, no? At sa My Right Mid ba nito, no? So, ngayon mga kapatid, sana ma-inspire kayo. Gamitin niyo yung prayer ng simbahan at lapit kayo sa pari ninyo. You receive the powerful healing of Jesus when you use the sacramentals. Amen? When you go to the sacraments. Natutuwa ba kayo ngayon? Tayo ang sinabihan ni Kristo. Go to the world. Preach this good news. Ito na po yung good news. Pangalawang good news, heal all the sick. Ano? Father, mag-donate ka. Sige. Sige. Ibigay mo lang sa ano? Salamat ha. Ibigay yan ni, salamat. God bless. May nag-donate na ng, marami na yung hollow block ha. Tag 14 pesos yung hollow block. Marami nang hollow block sa 500. Salamat din. So, ilan ang hollow block sa 500? Mga 20 yung pinakamahal na hollow block. So, sa isang daan, 5. 5 times 5 equals 25. So, meron na tayong 25 ka hollow block. So, salamat tatay ha. At huwag niyong ibigay sa akin dun pwede niyo iligay sa at yung intention nyo ang mag-prevail. Yung intention nyo para sa building. Okay? Para magtayo-tayo ng malaking dorm doon para meron kayong kung mag-relax kayo for series of series of deliverance kung na kailangan mo or wala kang matulugan, meron tayong ma-accommodate sa mga kapatid natin. At ngayong June at July siguro kapag uulan na, magtatanim kami ng mga fruit-bearing trees para sa pagpunta nyo doon, malamig. Okay? Lilibutin namin ng mga kahoy doon para mag-jacket na kayo. No? Dahil nagpaipay pa mo ron, no? Pero sisikapin namin magandang lugar dahil atin po yun. Dahil it is owned by our church. Yung healing, deliverance, and exorcism, hindi po yun pamamay-ari ni Father Darwin.
atin po yun. Kahit nandun kayo sa diocese, pupunta kayo dito, isa lang ating simbahan. Amen? Atin po yun. Kung mamunga na yung mga fruit-bearing trees na tinamin namin, wag na kayong humingi. Wag na kayong mag-ask ng permission. Amin to. No? Magtatanim kami ng mga fruit-bearing trees doon. Kain kayo dahil atin po yan. It is our church. The Diocese of Tagbilaran is part of the true church. The Diocese of Cagayan, the Diocese of Cebu, the Archdiocese of Cebu, Archdiocese of Cagayan de Oro, we are one. Because we are the body of Christ. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Ngayon, i-bless ko yung mga religious items ninyo. At yan ang gagamitin nyo kung kayo na mag-deliverance sa bahay ninyo, ha? At alam nyo naman, ang katikisib kanina, hindi ko na uulit-ulitin para ano yung dapat nating gawin, ang preparation natin bago tayo mag-deliverance sa bahay natin at sa ating pamilya. Sa mga hindi nakarating mga alas 9, pwede kayo babalik sa sunod na araw, bukas, sa Saturday at sa Sunday. So, open po yung office natin from Thursday to Sunday po. Dyan lang kayo sa labas, ha? Huwag na kayong papasok dito. Sa mga nasa labas, dyan lang kayo sa labas. Sa mga nasa loob, huwag na kayong lalabas. No? At after this, mag-consecrate ako sa mga senses ninyo. At kung busy yung mga pari natin sa bikaryato, doon na kayo mangumpisal sa pari ninyo, ha? Ang pinaka-the best na confession na hindi ngayon. Pinaka-the best na confession na examine mo yung conscience mo before ka nangumpes. Pinaka-powerful yon. Mahigit pa yon sa exorcism. 1,000 exorcism. Mas lamang pa yon. Natutuwa ba kayo ngayon? God is good! Grabe ang sagot, no? God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Diyos, mga kapatid.